Ako si Brownie. Dati payat at may sakit. Mabuti na lang, kinupkup ako ng fur mom kong si Luz Biminda. Ako si Jingle. Ipinangalan sa Jingle Bells. Noong nakaraang Pasko, wala akong bahay na inuuwian, kaya't isang araw, napagtripan ako ng mga lasing. Akala ko katapusan ko na. Sakto, na-rescue ako ng mga fur parents ko ngayon na sina Christopher at Christina. Salamat sa kanila, hindi na ako kailangang gumala-gala pa. Kami naman sina Brownie at Mingming. Mga pets kami ni na Aling Martha at Mang Cesar. Dahil retired ng aming fur parents, wala silang malaking budget para ipatingin kami sa vet. Mabuti na lang, pinuntahan kami ni Doc Noel Manalo, ang vet ng bayan, pangmasa ang singilan. Unang-unang nag-rescue ako 1997 pa sa Malabon. Ako nakatira, high school pa lang ako noon. Naawa lang talaga ako kasi may nakita akong pusa sa kalsada, tapos alam kong helpless na siya, wala nang tutulong sa kanya, bulag pa siya. Kaya kinuha ko. Tapos sa Tondo naman, marami rin kami nare-rescue kasi ang daming mga abandoned tsaka neglected na animals doon. Mga nakukuha namin, nare-rescue namin hanggang sa dumami sila. Kaya naghanap kami ng farm na malilipatan. Yung alaga po namin na ngayon, yung mga na-rescue po namin, nasa 600 po yung dogs. Tapos yung cats, nasa 50 po. Pag nakikita namin yung before and after na na-rescue sila. Kaya iba po talaga yung fulfillment pag nakikita po namin na masaya na sila, malusog sila, gano'n. Hindi sila hayop para sa akin. Sila po ay mga anak ko. Sila po ang kaligayahan ko araw-araw, ma'am. Ginawa po namin ito, ma'am. Yung sa awa namin sa mga nilalang sa lansangan. Nung una, ako ang nag-adapt. Katagalan, ma'am, ako na ang na-adapt sa kanila. Kasi ako na ang napamahal sa kanila, ma'am, eh. Nakita ko sila, malalambing. Tuwing pagkakainin ko sa palad ko, ma'am, nagkikis. O kaya sa mukha ko, nagkikis. Hanggat nabubuhay kami, ma'am, patuloy kaming magre-rescue. Kahit sabihin pa nila na wala na kayong magagawa, matanda na kayo, wala na kayong lakas, wala kayong kakayanan. Hindi ako nagpapatinag sa kanila, ma'am. Inisip ko, ang Diyos ang bahala sa amin. Yan lang po ang lagi kong pinanghahawakan na ang Diyos ang nagkaloob sa amin nito. Binigyan kami ng puso na mahabagin sa mga hayop. Ako po si Dr. Noel Sulit Manalo, isang mobile vet or home service vet na nagpupunta sa iba-ibang lugar. Ako po ay tinaguriang vet ng bayan dahil ito ay pinangalan sa akin ni Sir Howie Severino dahil nakitahan po ang aking ginagawang pagpunta sa iba-ibang lugar at tayo ay nagsasagawa ng mga tulong para sa kanilang mga aso at pusa. Isang karangalan po at kasiyahan ko na makapaglingkod sa mga maliliit na masang Pilipino na walang pampagamot, walang kakayanang magpagamot sa kanilang mga fur babies. Sana marami pang tao ang tulad ni Mami Luz Biminda. Sana dumami pa ang makaunawa sa kalagayan naming mga aso na nakatira sa kalsada. May feelings din kami at nakakaintindi. Kaya give your love to my Mommy Christina and Daddy Christopher. Sa mga fur parents na walang malaking budget, sa kalusugan needs naming mga pets, saludo kami kay Doc Noel. Para sa amin, he's our idol vet. Kasama po natin ngayon si Luz Biminda Morales Quito, Christina Despi at Doc Noel Manalo. Merry Christmas po sa inyo! Kuya Boy, Ate Pia, di ba sabi nila, when you help, may natututunan ka rin. And curious talaga ako sa experience nyo, Luz, Christina, no, na pag nagre-rescue kayo, ano yung experience nyo and ano natutunan nyo dun sa pet? Kasi you're not only dealing with the pet, di ba? You're also dealing with the owner. Yung pag nagre-rescue ako, may dala po ako pagkain. Kasi mga gutom sila at saka tubig. Tapos may kids na rin po ako, may panali.
Pagkatapos po, amuhin ko siya, kaibiganin ko. Halika dito, baby, halika. Kaasapin ko siya ng kaasapin. Minsan na atras, abante. Katagalan po, pag kita niya ang pagkain na gutom na talaga siya, lalapit na siya. Huwag ka matakot ha, re-rescue kita. Sarap pakinggan, but I'm surprised, Kuya Boy, yung sinasabi mo parati doon pa rin, communication pa rin. Di ba? Yung Parang kinakausap. tao lang po sila. Ako po, iba po yung fulfillment pag nagre-rescue po ako ng aso at pusa. Kasi nabibigyan ko po sila ng second chance na mabuhay. Kasi bihira lang po yung mga tumutulong sa mga katulad po nila dahil nga po, syempre voiceless po sila, hindi po sila nakakapagsalita. Pero iba talaga ang pet. Alam mo yan, di ba? Iba talaga. So anyway, but I wanted to get your advice. No? I know about your story. Thank you for everything that you do. Thank you. Kasi Yes, thank you. Kulang na kulang din ang vet sa Pilipinas pa eh. So kasama yan sa trabaho ko na pinapa-manage natin, Al, yung mga courses na gusto natin mabigyan pa ng mas maraming scholarship dahil yun yung kailangan, di ba? My question to you, ano yung gusto mong i-share sa mga community na ano ba talaga ibig sabihin ng responsible pet ownership? Like, some people, I think, they don't deserve dogs, di ba? They don't deserve these loving animals in their own homes. Isang napakagandang ugali ang kapag tayo ay may nakitang stray dogs Yes. or mga nangangailangan ng tulong, lalo na sa lansangan, nagkalat po sila, ay ating sagipin po o kung hindi man natin masagip, ipagbigay alam po sa mga animal rescuer at animal shelter. Then, i-educate din natin po ang mga bata na huwag silang sasaktan at kapag sila ay nakakita ng mga stray dogs, mangyaring ganun din po ang kanilang gawin, pagbigay alam sa mga kinauukulan. I just want to add, no? Kasi kaya gusto ko yung parang public service announcement na galing sa isang doktor. I'm a cyclist and I'm a runner. So marami na akong enkwentro na, ayan na yung aso, oh no, di ba? Ano ba kami? Hindi naman ako nananakit, tsaka takot din naman ako. But in reality, they're just protecting their territory, di ba? Yun lang naman yun. So if we can understand better, we can also be more compassionate sa kanila. Kasi ang dami ko nang nakita nung bata ko lalo, yung basta sisipain. For the longest time, takot ako sa aso dahil kinalakhan ko ay isang kalye sa Borongan, Eastern Samar, na may mga aso kaming kinatatakutan. Yung pala, you said today that there's a certain behavior because nais lamang nila proteksyonan ang kanilang territory. Tama yun, Doc? Tama po. Pero how do you behave then? Ang magandang approach dyan, hanggat maaari, kung kaya nating umiwas or sabi nating tumakbo, Oo. or basta wag nating sasaktan hanggat maaari kasi nga nasa batas nga po yan unang-una at pangalawa sila ay may buhay din. Importante yan malaman. Ako ngayong taon lamang po ako talaga na in love sa mga pets. At I'm a proud pet owner. Wow. Di ba? That's wonderful. Totoo, napakahirap. Mata pa lang, matutunaw ka na. Yeah. You know, but there's a season for everything. Yung But, pandemic, Kuya Boy, a lot Totoo. of people, God works in different ways, di ba? Very mysterious so, ways. maraming nagpre-pray dun sa loneliness, sa mental health. Tapos yung pets ang nagamit to help them. I totally agree. At dahil sa inyong ginagawa, Tanggapin nyo naman po, kahit na sabihin yung symbolism to, yung isang plaque of recognition galing sa CIA with DA. No? Okay, Doc. This is for you, Doc. Salamat po. Yes. And sa inyo pa mag-asawa, no? Sa Oo. inyo yan. Yes. And one more. na ito ang kay Luz Feminda. Ito kay Luz. Ay, baliktad. Ayan. Yeah. Congratulations. And of course, meron tayong gift pack para sa kanila at ang mga magaganda at masasarap na produkto ng San Miguel Corporation. And of course, JC Premier, no? Sir Jonathan So, maraming salamat. Less ang high blood nyo pagka nag-barley. Yes. Yan ang ating mga regalo mula sa JC Premier.
Tapos And then yung of course, mga Kuya Boy, pagkain at gamot para sa mga... yes, ano may nyo. vitamins tayo at Furry ibang friend. para sa Lahat mga nandyan. pets. So, tawagan na natin syempre, itong pet project natin. Ayun pa yung mga food. Hindi natin lahat maipasok ang mga sako-sakong ito. Pero kung gusto mo akong tulungan, ikaw rin. Akala ko kaya mong buhatin, ang lupet mo naman. Maraming salamat. Merry Christmas. Yan po ang ating mga Christmas heroes. Salamat. Huwag po kayong bibitaw dahil may espesyal na pagtatapos tayo na punong-puno ng saya at regalo at pasasalamat. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda.